tawagan mo ako. Pupuntahan agad kita. Ngayon lang ako binigyan ng sticky note na hindi utos ang nakasulat. Father, thank you po. Kanina, medyo malungkot ako kasi hindi ako sinundo ni Steven. Pero okay na ako ngayon. Dahil sa mga advice mo at sa basbas ng Diyos, alam kong magiging masaya kami ni Steven at ng baby namin. Salamat. Kung ganon, galingan mo, Cindy. Pagbubutihin ko. Siya nga pala, pupunta ako sa ampunan pag libre ako. Bibisitahin ko kayo ng mga bata. Okay yun. Sige, ingat. Bye-bye. Bye-bye. Cindy, sorry. Kung hindi dahil sa akin, hindi malalaman ng ibang tao nangyari sa'yo. Sana, sa bagong tahanan mo, ang naghihintay sa'yo at sa baby mo ay isang masayang buhay. Hello? Ako po si... Ikaw yung bagong maid, di ba? Sige, dali mo to. Okay. Kilala mo na ba ako? Ako ang pangalawang senyora rito. Okay. Ang init. Masisira ang skin ko pag di pa ako pumasok. Bilis, sumunod ka sa akin! Ay, marunong ka magtimpla ng tsaa? Opo. Marunong ka magluto? Opo. Yan lang ba ang alam mong sabihin? Opo. Of course. Good. Habang nasa garden si Mami, ihanda mo na ang dinner niya. Okay po. Ay, naku po. Ano ba ka to, ha? Stir-fried beef with ginger. Roasted pork with ginger. Barbecue with ginger. Stir-fried sausage with ginger. Hindi ka pa talaga nag-iisip? Hindi ba alam mo namang hindi kami kumakain ng apo kong si Steven ng luya? Kahit aso hindi to kakainin. Sinasadya mo bang painitin ang ulo ko, ha? Wala akong kasalanan! Yung bagong maid ang nagluto nito, siya po ang pagalitan nyo! May bagong maid tayo. Oh. Ito na po, Grandma. Last na po ito. Ang tawag dito, ginger duck soup. Okay na. Kainan na. Hindi ka ba talaga nag-iisip, ha? Hindi kumakain ng luya si Grandma, pati aso hindi kakainin yan! Pinapainin mo pa talaga ang ulo ko? Ha? Cindy, ang mahal kong granddaughter-in-law. Kailan ka dumating dito sa bahay, ha? Ay, sino nag-utos sa'yong lutuin at dalhin dito ang lahat ng mga putahing ito? Ano hindi nag-uutusan ng apo ko, ha? Gaya nga po ng sinabi ko. Isa siyang babaeng, may breeding. Imposible pong mapagkamalang siyang maid, hindi ba? Grandma, okay lang po sa akin. Sanay naman po ako magtrabaho. Madalas ko pong lutuin ng mga to sa bahay. Cindy, malamang pagod ka. Maupo ka muna. Hindi ko alam na magaling ka pala magluto. Ang swerte niyo naman, Mami. Oo naman. Sa bahay na ito, walang mga api sa'yo. Tandaan mo to, Cindy. Simula sa araw na ito, ikaw na ang young mistress ng G family. Tandaan mo, ang isang babaeng tulad mo na elegante at may breeding, hindi kailangan magtrabaho sa bahay. Hayaan mo na lang ang mga maid ang magluto at maghain ng mga pagkain natin. Tama po kayo, Mami. Alam niyo po, mapo muna po kayo. Medyo mahina na po ang katawan niyo. Tama. Tapos, buntis naman si Cindy, kaya hindi po Tama. siya pwede magpagod. Tama. Tingin ko, kakailanganin po natin kumuha ng isa pang maid. Tama. Kaya ang mabuti pa, tumawag na ako sa agency ngayon. Teka, ganito na lang. Diba sabi mo gusto mo makabawi? Ganun na nga Dahil po. wala ka namang ginagawa rito ngayon, ikaw na lang ang magluto. Lilisin mo na rin ang bahay. Isipin mo na maswerte ka dahil makakatulong ka sa pag-aalaga ng apo ko sa tuhod. Isa yung napakalaking karangalan, hindi ba?
Mami, gusto ko nga po makabawi. Mula Pero... ngayon, ikaw na maglilinis ng bahay. Halika, Cindy, iha, may mga dapat proud ka naging miyembro ng pamilya natin. Dapat ipagmalaki mo naging asawa ka ng apo ko. Sige, pagkatapos mo magdasal, pumunta ka na sa kwarto nyo para makapagpahinga ka na, ha? Bakit kaya wala pa si Steven? Ang lalaking sobrang nagmamahal sa akin. Ano itatawag natin sa kanya? Ano bang magandang pangalan? Alam ko na, Steven. Bakit, Steven? Paano kung malalaman kung ako ay itong asong tinatawag mo? Kayo ni Baby Steven ang pinaka Ganito pala kaganda si Ana. Hindi tayo magkakahiwalay. Napaka-elegante niya. Naku, Baby Steven. At napakalambing. Sa'yo. Ako, nagsiselos? Sa palagay ko, Ano ba? isang babae lang na tulad Sa niya. isang aso. Ang totoong nababagay kay Steven. Natalo ni Steven number 2. Ano namang laban ko sa kanya? Sino nagbigay sa'yo ng karapatang panoorin ng video yun? Talaga bang mahilig makialam ang mga taga-jang mo? Wala ka bang pakialam sa feelings ng iba? Pasensya na. Hindi ko sinasadyang manood. Aksidente kong napindot yung remote control, kaya... Sino may sabing ilagay mo dyan ang gamit mo? Alam mo bang binili ni Ana ang carpet na to nung nag-perform siya sa Milan? Huwag mo ilagay dyan ang mga maduduming bag mo. Si Ana lang ang pwedeng gumamit ng cabinet na yan. Huwag mo ilagay dyan ang gamit mo. Uy! Wow! Ang cute naman. Binili mo ba ito para sa baby? Kay Baby Jen, damit na yan. Ayaw niyang hinahawakan ng ibang gamit niya. Tatandaan mo yan. Pinanood ko yung video kagabi. Nakatulog ako habang pinapanood ko yun. Ang totoo, ayoko i-give up si Ana. Kaya bago natin simulan ang relasyon natin, gusto kong gumawa tayo ng agreement. Una, huwag mong gagalawin ang mga gamit ni Ana dito sa kwarto. Pangalawa, hindi mo pwedeng ikwento o banggitin ang tungkol sa pagiging mag-asawa natin. Kung ako ang tatanungin mo, walang saysay ang kasal natin. Napilitan lang akong gawin to dahil sa bata. Ano yung pangatlo? Pangatlo, may binigay bang dokumento si Douglas? Meron. Kunin mo. Para sa'yo talaga yan. Sige, basahin mo. Magiging effective yung divorce agreement sa oras na isilang mo ang anak natin. Saka ako na isusulat ang date. Huwag kang mag-alala, Cindy. Walang mawawala sa'yo. Kapag divorce na tayo, bibigyan kita ng 5 million. Love so sweet, pangako sa iyo. Ay para ipanganak ang batang dinadala mo. Pagkatapos ayaw na uli kitang makita. Gusto ko rin maging malinaw sa'yo na kahit kinasal na tayo, wala akong nararamdaman para sa'yo. Ginawa ko to para sa bata. At para hindi ka maging hadlang sa amin ni Ana, hindi ka pwedeng ma-inlove sa akin habang kasal tayo. Kapag nagkagusto ka sa amin, tatapusin ko agad ang relasyon natin. Mawawala ng peace ang contract at ipasasara ko yung factory. Ano, Cindy?
Malino ba? Oo, Steven.